Shalom Alaikum. Shalom mga kapatid, mga kababayan. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. Isang pinagpalang araw ng Sabado. Isang at binabati natin ang ating mga palagi natin nakakasama dito sa ating programa dito sa TikTok. Sina Brother Joseph John Quijano, si Kuya Romino Nunez, at iba pa nating mga si Mr. Faith, si Pablo, at iba pa nating mga po-katoliko na from time to time nasusuporta sa atin. Maging yung mga silent supporter natin sa Facebook, sina Brother Bear Macabenta, si Brad Calex, at iba pa nating mga kasamahan. So, ang pinagdiriwang natin ngayon ang kapiyastahan ng the Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary to Saint Elizabeth. So let us pray that in the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. We entrust you, Lord God, this morning as we do this ministry. Speak to us, bless us, and let your word remain in us, and it will grow and have it more fruit and have it fruit more abundantly, so that it will be useful in our lives, O God, and to other people. We ask this and entrust you this day, and we are claiming your word also, 2 Corinthians chapter 10, verse 45, that the battle of our warfare is not of flesh, but are enormously capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and bring every thought captive in obedience to Christ. Yes, Lord. We ask this in Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. And in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, shalom mga kapatid. Okay. So, may 39 ng like, pero isa lang yung nagtatap ng screen. So, ibig sabihin, they are just showing support on Navy busy sila. At ang iba naman ay hindi man nagtatap ng screen, pero andyan sila sumusuporta sa atin. So, shalom mga kapatid. Okay. So, the gospel of the day is taken from the gospel according to Saint Luke chapter 1 verses 39 to Luke chapter 1 verses 39 to 56. Glory to you, Lord. During those days, Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." And Mary said, "My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior, for he has looked upon his handmaid's lowliness. Behold, from now on will all ages call me blessed. The Mighty One has done great things for me, and holy is his name. His mercy is from age to age to those who fear him. He has shown might with his arm, spears the arrogant of mind and heart. He has thrown down the rulers from their thrones, but lifted up the lowly. The hungry he has filled with good things.
The rich he has sent away empty. He has helped Israel his servant, remembering his mercy. According to his promise to our fathers, to Abram, and to his descendants forever. Mary remained with her about 3 months and then returned to her home. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, so yan po ang Ebanghelyo ngayon mga kapatid. Ang pagbisita, kapiyastahan ng pagbisita, the feast of the visitation of the Blessed Virgin Mary to Saint Elizabeth. So, itong event na ito is nangyari after the annunciation by Angel Gabriel to the Blessed Virgin Mary. Di ba mga kapatid? Ito dito sa, kung iatras natin ang konti, yung basa dito sa Luke chapter 1 verse 26 ay una munang nagpahayag si Angel Gabriel sa Blessed Virgin Mary. Then, after that, sinabi niya, noong sinabi niya kay Mama Mary na ang pinsan mo nga si Elizabeth bagamat baog ay ngayon ay naglilihi ng ika-6 na buwan na ngayon. So, kaya after na ma-announce ni Angel Gabriel kay Mama Mary na buntis din, na kasabay niya ahead ng 6 months si Saint Elizabeth, ay kagyat siyang pumunta sa hill country of Judea to visit her cousin Elizabeth. Then after that, nagstay siya doon ng 6 na buwan. So, ng 3 buwan. So, ibig sabihin, talagang tinulungan niya si Santa Elizabeth sa loob ng 6 na buwan hanggang makapanganak. So, ibig sabihin. So, yan. Okay. So, during those days, verse 39 ulit, Mary set out to travel the hill country to Hades in a town of Judah, where she entered the house of Zechariah, greeted Elizabeth. So, Zechariah, alam naman natin, di ba, high priest siya, nag-serve doon sa templo. Yan. Then, itong verse 40, where she entered the house of Zechariah, and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth filled with the Holy Spirit. So, and then, when Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, verse 42, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." So, pamilyar sa atin itong linya na ito, mga kapatid, kasi ito yung ginagamit natin sa Holy Rosary, sa karugtong part ng prayer ng Hail Mary. Diba yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Yun yung greetings ni salutation ni Angel Gabriel kay Mama Mary, yung Hail, Hail full of grace, or Hail Mary full of grace, ang salutation ng Angel Gabriel. So then, itong salutation naman ni Saint Elizabeth, when she was filled with the Holy Spirit, take note ibig sabihin, this word were exclaimed by, God bless Belen, this word were exclaimed by Saint Elizabeth, not by her own, but by
the Holy Spirit because inexclaim niya lang ito sabi dito sa verse 40 mga kapatid, where she entered the house of Elizabeth and greeted when Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb. Okay? And Elizabeth filled with the Holy Spirit. Okay? And Elizabeth filled the Holy Spirit, take note, then cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." So therefore, ibig sabihin that this word that comes out from the lips of the Saint Elizabeth was not from her, but from God Himself, from the Holy Spirit, mga kapatid. So, di ba? Kasi, most blessed are you among women. So, yan yung dinugtong natin dun sa prayer, sa Hail Mary natin. Ang unang part ng Hail Mary, yung salutation, is ni Angel Gabriel. At yung message ni Angel Gabriel na salutation na yun, ay hindi rin galing sa kay Angel Gabriel, mga kapatid. Sapagkat alam natin, si Angel Gabriel ay inutusan lamang ng Panginoon na ipadala yung mensahe kay Mama Mary. Kaya yung kung ano lang yung mensaheng pinadala sa kanya ng Diyos, yun yung sasabihin niya. Kaya nung binata niya, "Hail, full of grace, the Lord is with you." It is the word of God that brought by Archangel Gabriel. And then dito sa ikalawang part na ito, ikalawang paragraph na dinugtong natin, na pinagsama natin sa Hail Mary, is the word, though it comes out from the lips of the Saint Elizabeth, yet those words that comes out from her lips was coming from the Holy Spirit. Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. You see? So therefore, mga kapatid, the prayer of that we are doing, Hail Mary, is the word of God Himself. So therefore, kung gagamitin man ng mga kapatid nating Protestante yung Matthew chapter 6 verse 7, yan, yes, Brother John, angelic salutation. Brother Joseph John, andito pala kasama natin yan. So, kung gagamitin natin yung Matthew chapter 6 verse 7 para sasabihin na ito, yung Matthew 6:7 kung yung sa King James Version, kung gagamitin natin yung Matthew chapter 6 verse 7 para banggain yung Hail Mary full of grace, that an angelic salutation, at yung Holy Spirit na nagpuspos kay Elizabeth, kaya nabanggit niya yung word na yun, is cannot be ma-qualify or cannot be na mako-consider na vain. Because yung Hail Mary itself is a message coming from God that was conveyed by Archangel Gabriel to the Blessed Virgin Mary. And then the most blessed are you among women is the word that comes out from the lips of Saint Elizabeth when she was filled by the Holy Spirit. Then, so therefore, kung gagamitin ng mga separated brethren natin yung Matthew chapter 6 verse 7 para sabihin nilang vain or walang kabuluhan na uulitin ang Hail Mary, ay very strong with their interpretation. As a matter of fact, mga kapatid, ang Matthew chapter 6 verse 7, kung titingnan natin sa original na salin, ay hindi naman talaga vain repetition ang tinutukoy doon. Sa other translation, kahit dito sa New American Bible, mga kapatid, ang ginamit ng translation is bubbling. So, ibig sabihin, the Hail Mary cannot be considered as a vain revelation.
Yun nga, sabi ko sa inyo, na ang original na salin ng Matthew chapter 6 verse 7 is bubbling, not vain. Kasi kaya nga, that is why, sa Hail Mary pa lang ang ating sinasabi, hindi nila makonsider na vain ang Hail Mary. It is because it is the Word of God Himself that was brought by Angel Gabriel to the Blessed Virgin Mary. Then the word that comes out from the lips of Saint Elizabeth is not coming from her alone, but it was the word she has spoken when she was filled with the Holy Spirit, mga kapatid. Ibalikan niyo doon, no? Sabi dito. Verse 41, when Elizabeth heard Mary's greetings, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. So you see, so alam niyo na. Alam niyo na kung saan galing yung Hail Mary. Nasa Bible mismo yun, mga kapatid. Kaya kung kasabihin ng mga protestante natin mga kapatid, wala bang kabuluhan na ulit-ulitin yung salita ng Diyos? Wala bang kabuluhan? Wala bang kabuluhan ulit-ulitin ang panalangin Ama namin? Wala bang kabuluhan na ulit-ulitin ang Hail Mary, an angelic salutation that was given to Angel Gabriel na pinadala niya kay Mama Mary, and then a word of inspiration coming from the Holy Spirit through the lips of the Saint Elizabeth? Wala bang kabuluhan ang Glory be? Kung papatulan natin, kung ipagpalagay natin mga kapatid, tanggapin natin yung Matthew chapter 6 verse 7 ng King James na sinasabi. Sa Matthew chapter 6 verse 7 ng King James. Sa King James lang ha, kasi ang King James, alam niyo kung bakit, na ganun na lang ang King James, parang meron siyang tinatawag na yung prejudice against the Catholic yung dating ng King James. Bakit? Alam niyo kung bakit? Bakit parang may prejudices, may tinatawag na may biases ang King James against the Catholic Church? Alam niyo kung bakit? Kasi si King James is predecessor ni King Henry VIII, mga kapatid. At alam natin si King Henry VIII ay hari siya ng England na nagpaalam sa Santo Papa during his time na i-divorce niya yung kanyang asawa. So, since before pa nung 15th century, wala pong divorce sa Catholic Church. Even the very earliest ng panahon ng ating simbahan, there is no divorce. So, in that 15th century, mga kapatid, ay nagpaalam siya sa Pope natin na i-divorce yung kanyang asawa. The Pope did not approve or agreed to the plan of King Henry VIII. So, anong nangyari mga kapatid? Ang nangyari, si King Henry VIII, humiwalay siya sa Catholic Church at nagtatag siya ng Anglican. Yung tinatawag na Church of England. Yan. Nagtatag siya ng Church of England. Ngayon, para sa ikakaalam nating mga Pilipino, ay parang nakipag-connive yung term, nakipag-relationship ang ano natin, ang Iglesia Pilipino Independiente or yung Aglipayan Church na itinatag ni Gregorio Aglipay dyan sa Anglican. Kaya kung makikita nyo ngayon, marami ng mga mari ang Aglipayan dito sa atin. May mga mari sila, may mga pari. Yan. Kasi nakipag-alyansa sila baga doon. So si King Henry VIII, yung
founder ng Anglican na kung saan kabilang doon si King James. Siya yung nung tinranslate yung Bible ng King James, it was given to the King James the honor na ipangalan sa kanya yung King James or Authorized Version 1611. Sa Authorized Version 1611. Kaya nga parang makikita niyo yung parang prejudice or ang tinatawag nito yung parang may dating na itong King James Bible na pang-atake na pasimple sa Catholic Church. Kaya yung Matthew chapter 6 verse 7, yan yung pinanghahawakan ng iba. Pero kung titingnan natin, mga kapatid, sa Dewey Rhymes Bible, i-check nyo sa online, kahit sa online. Ang Dewey Rhymes Bible, mga kapatid, is 2 years older than King James Version. I-check nyo sa Google, 1609, Dewey Rhymes Bible, Dewey Rhymes Bible, Matthew chapter 6 verse 7. Ipoprovide sa inyo ipoprovide sa inyo ni Dewey Rhymes Bible. Hindi vain repetition ang word na nakalagay. So you see, bakit si King James Bible ang nakalagay sa kanyang version sa Matthew chapter 6 verse 7 is vain repetition? Kasi obviously, may prejudices siya sa atin sa Catholic Church. Pero kung titingnan natin, kung patulan natin yon, sige, tanggapin natin na vain repetition yung nakalagay doon, hindi pa rin makukonsider na vain na ulit-ulitin yung Word of God, mga kapatid. Hindi makukonsider. Kasi yun yung sinasabi ko, sa Luke chapter 1, verse 20, Luke chapter 1, verse 28, yung hail, yung greetings ni Angel Gabriel, na sinasabi ko sa inyo, the message he brought to the Blessed Virgin Mary is not comes from her, but from God. And itong Luke 1:28, and then dito sa verse, Luke chapter 1, verse 42, is the word that comes out from the mouth of Saint Elizabeth is inspired to her by the Holy Spirit. So therefore, it is not from her, but from the Holy Spirit. So you see, ibig sabihin, these are the Word of God. So ibig sabihin, mga kapatid, na hindi siya makonsider na vain, kahit pa ulit-ulitin. Hindi siya masasabing walang kabuluhan. Kailanman hindi mo maituturing na ang salita ng Diyos ay walang kabuluhan. That is blasphemy. Ang walang kabuluhan, yung sinasabing babbling. Do not like, kung basahin natin yung Matthew chapter 6, di ba? Do not like a pagans. Yung babasahin niyo yung Matthew chapter 6 na yan, sabi niya, huwag kayo manalangin katulad ng mga pagan. Na ang kanilang panalangin ay maraming salita, pero hindi naman maintindihan kasi babbling nga. Babble, blah, 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 blah. Yan mga kapatid. Kaya hindi nila pwede may sasabi na ang Hail Mary is a vain repetition, a vain, or masama yung sinasabing repetition. Kasi kung ipilit nila yung translation na yun ng King James Version sa Matthew chapter 6 verse 7, ibig sabihin, nami-miss out nila yung or kinukontra nila mismo ang Biblia, mga kapatid. Alam nyo ba dito sa Bible, sa Psalm 136, siguro sino ba nakabasa ng buong Book of Psalms? Sino nakabasa na sa inyo nabasa na yung Book of Psalms? So, yung buong Bible or even the Book of Psalms lang. Sino sa inyo nakabasa na? Nabasa nyo na ba yung Psalm 136? Basahin nyo yung Psalm 136. Paulit-ulit yan. Di ba? Basahin nyo hanggang anto eh.
26th chapter. Basahin niyo. Itong Psalm 136, paulit-ulit lang din. Then sa 2 Corinthians chapter 12, si Saint Paul nanalangin din ng paulit-ulit din. Even our Lord Jesus Christ, when He was in the Garden of Gethsemane, He prayed also repetitively. Matthew chapter 26. So therefore, ito yung Matthew chapter 6 verse 7 ng King James Version specifically is not an accurate translation. Katoliko. Yes, opo. Katoliko ako. Catholic with communion to Pope Leo XIV. So yun mga kapatid. Yung lalalala Brother John, Protestant Charismatic ginaya sa Catholic, kaya kinalaban ako noong sinita ko yan na hindi tama. Even today, dinidiscourage kahit sina Father Darwin, Brother Wendell Talibong, dinidiscourage yung mga bubbling style na prayer. Wala namang empty words naman talaga yan. Wala namang kahulugan yan. Parang chant, mga tribal chant yan eh. Yung lalalala, parang halimbawa kung galing sa giyera, or mag-convene to go to war, nagaganyan yung mga kababaihan usually. Ganun. Diba? So mga Syrian, sa mga Kurdistan, ganyan yung ginagawa ng mga kababaihan, naglalalala. Wala empty words yan. Yan yung babbling. Kaya kung balikan niyo yung Matthew chapter 6 specifically, itong ginagawa natin na prayer sa Holy Rosary cannot be considered as vain. Kasi yung repetition nga, mali nga yung pagkasalin ni King James kasi obviously parang sinadya nila yun na ganun yung gagamitin nila na salin. Ginamit pa rin nila yung ganung salin, it is because para may atake sila sa atin sa Catholic Church. Yung Matthew chapter 6 verse 7. Ngayon, nalaman nyo na kaya pala ganun ang dating ni King James Bible sa atin kasi predecessor nga siya ni King Henry VIII. Si King Henry VIII ang founder ng Anglican na humiwalay sa Catholic Church kasi hindi siya pinayagan na i-divorce yung kanyang asawa. Ayan, yung monarchy ngayon sa England, yung simbahan nila, di ba? Tingnan niyo yung style ng arts ng kanilang simbahan. Kuha ng Catholic Church. Kinopya sa Catholic Church. Kasi King Henry VIII dating Katoliko. Ngayon, nung gumawa sila ng salin, yung Matthew chapter 6 verse 7, yan yung ginagamit nila ngayon laban sa atin. Pero, hindi, ang Holy Rosary cannot be considered as vain. Kasi kung susuriin mo isa-isa, ang content ng Holy Rosary is biblical, mga kapatid. Katulad ng Hail Mary. Ngayon, ay yung ikalawang part ng sasagot ng Hail Mary. Paano yung ikalawang sagot ng Hail Mary? Okay, nasa Bible na yung ang first part, ng first and second paragraph ng Hail Mary. Yung Hail Mary, Luke chapter 1 verse 28, Word of God through Archangel Gabriel, the angelic salutation. And then, yung ikalawa, word coming from the mouth of the blessed Saint Elizabeth in Luke chapter 1 verse through the Holy Spirit, inspired to her by the Holy Spirit. Ibig sabihin, it was not from Elizabeth herself.
Luke 1:42. Okay? Luke 1:28 at saka Luke 1:42. Paano yung second, yung sagot, Holy Mary, Mother of God? Saan naman yun? Of course, dito natin mababase, dito yan sa verse 43, mga kapatid. Ang verse 43, sabi ni Saint Elizabeth, "And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?" Itong Lord dito, mga kapatid, ayon sa mga nag-aral ng biblical languages na Greek at saka Hebrew, itong Lord dito na sinabi is not Lord na as master. Take note, mga kapatid, hindi Lord na as master lang, human master. Kasi may differentiation yan, may pagkakaiba yan. Kapag human master sa Hebrew, mga kapatid, sa Hebrew, ay ang pag-human master, ang ginagamit na word is Adoni. A-D-O-N-I, Adoni. Pero pag Lord as God, ang ginagamit is Adonai, A-D-O-N-A-I, Adonai. Ayan, mga kapatid, Adonai. So dito, itong Luke chapter 1 verse 43 na binanggit ni Saint Elizabeth, sabi niya, "And how this happened to me, that the mother of my Lord should come to me?" Ang ginamit dito is Adonai, that the mother of my Adonai come to me. So you see, the mother of my Adonai, this word Adonai is used for God alone. Ginamit ni Elizabeth. Nag-complain ba si Mama Mary? No, Elizabeth, you are wrong. Hindi magkakamali si Elizabeth sapagkat when she spoke these words, she was filled with the Holy Spirit, mga kapatid. Ibig sabihin, yung kanyang sinasabi is not from her, but from the Holy Spirit. Yan. Diyan natin kinuha yung sagot ng Holy Mary, Mother of God. Because Jesus is God. Kung bakit natin sinasabing Mother of God? Because Jesus is God. Katuparan ang inihula doon sa Isaiah chapter 7 verse 14 at saka yung Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid. Ano sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6? Okay. Ito, mga kapatid. Diba yung Isaiah 7:14, katuparan din niya ng annunciation na sinabi natin kanina sa Luke chapter 1 verse 26 and the following. Yung sabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ano sabi dito? "Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan." So that is why hindi nagkamali si Elizabeth nung sinabi niya yun, sapagkat hindi naman talaga siya ang nagsalita lang nun. It was given to her by the Holy Spirit. Kasi dito pa lang sa Messianic prophecy, Isaiah chapter 9 verse 6, kung ano yung sanggol na ipanganak. Ulitin natin, "Sapagkat ipanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan." So you see, kaya nga pagdating doon, kung ibalikan natin yung Isaiah chapter 7 verse 14, mga kapatid, ito rin isa sa mga messianic prophecy, makikita din natin dito. Okay? Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki at ito'y tatawaging Emmanuel. Bakit Emmanuel? Bakit Emmanuel? Dahilan ang kahulugan ng Emmanuel is God with us, kasama natin Diyos. Bakit kasama natin ang Diyos? Kasi ipinanganak siya. Nagkatawang tao siya. Yan yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14. "And the Word became flesh and dwelt among us." Kaya pala Emmanuel. Kasi kasama natin ang Diyos.
Yan, okay. Tuloy natin yung sinasabi ng, okay. This is why, yung Hail Mary natin mga kapatid, is biblical. Holy Mary, Mother of God. Ngayon, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Ayan, isa pa. Ay, Kuya Romy, good morning. Bakit ang mga santo ba ay makapagdasal sa atin? Bakit tayo humingi ng panalangin sa kanila? Makapagdadasal ba sila sa atin? Yes, of course. They are. So itong prayer ng Holy Mary, ay akala ng ibang mga, actually alam naman ng ano yan eh. Hindi ko lang alam kung nagmamaang-maangan lang itong mga pastor na ito. Nagmaang-maangan na, nabasa na nila yan eh. Or maaring ayaw talaga nilang basahin or ayaw talaga nilang bigyan ng pansin. Na, pray for us sinners. Ipanalangin mo kami. Yung pamamagitan ng mga santo at ng mga anghel is different from the mediatorship of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Ay, good morning, Kuya Carlo. Take note yung pagkakaiba. Yung intercession of the saints in our prayer is different sa pagiging mediator ng Panginoong Hesukristo. Kaya hindi inaagaw ni Mama hindi nangaagaw si Mama Mary ng rule ng Panginoong Hesukristo. The rule of Jesus is different. He is the mediator. Siya yung sinasabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 25. Ang sinasabi doon, kung magkasala ang tao sa kanyang kapwa, maaring mamagitan sa kanila ang Diyos. Di ba mga kapatid? Maaring mamagitan sa kanila ang Diyos to reconcile them. Ngunit, kung magkasala ang tao sa Diyos, ay sino ang pwedeng mamamagitan? Diyan pumasok ang Panginoong Jesucristo sapagkat walang sino man na magiging karapat-dapat na mamagitan sa atin sa tao at sa Diyos kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. That is why the Lord Jesus Christ came and became flesh. At yung binanggit na yun natin kanina. Isaiah 9:6, Isaiah 7:14, John chapter 1 verse 14. Kaya yung pamamagitan ng mga santo, ng mga anghel at ng mga banal, kasama Mama Mary, is not pang-aagaw sa pagiging pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid. You see? Yun yung tandaan natin mga kapatid. Ngayon, tingnan natin kung meron ba talagang na ang mga santo at mga banal. Ay, ang sinasabi na, huwag daw makipag-usap sa mga patay kasi mga santo daw patay na, sabi ng mga kapatid nating protestante. Yan, you are wrong. Hindi nyo nabasa yung sinabi ng Panginoon doon sa Matthew chapter 22? Na mga taong may ugnayan sa Panginoon na hindi sila patay kundi mga buhay sapagkat ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. So therefore, ang mga santo ay hindi patay. They are alive in heaven. Kaya nga kung titingnan natin sa 2 12:12, mga kapatid. Sa 2 12:12 kasi, itong part nito ng Bible, sa 2 12:12, ito yung problema. Kasi itong 2 12:12 or aklat ni Tubit, kasama sa 7 aklat na inalis ng mga protestante. Pero hindi nila matanggihan ang katotohanan sapagkat prior to nila inalis itong 7 aklat na kabilang sa aklat ng Biblia na 73, ang original translation, yung pinakaunang translation ng King James Bible, ay meron pong Deuterocanonical books, mga kapatid. Kasama yung Deuterocanonical books na 7 aklat. But later on, they remove it. Pero may ebidensya na, meron yan, mga kapatid.
na ang original na King James Bible merong deuterocanonical. At isa sa tinanggal nila na aklat, mga kapatid, is yung Tubit. At dito sa aklat ni Tubit, makikita natin, mga kapatid, take note ha, napakalinaw. Okay, sabi sa Tubit, Tubit 12:12. Buksan niyo po dyan sa Bible niyo kung nakita niyo na. Yan. Okay, Tobit, chapter 12, verse 12. Ito naman, amen po that, Sophia Faye. Ito naman, ang Tobit 12:12, ang sinasabi dito, ang nagsasalita dito ay si Archangel Raphael. Nung nagpahayag na siya kay Kinatubit, sabi niya, nung nagpakilala na siya, sabi niya, I can now tell you that when you, Tubit and Sarah prayed, sabi ni Archangel Raphael, it was I, sabi niya, it was I who presented your prayer before the glory of the Lord, and I did the same thing when you used to bury the dead. So you see? Kaya isa ito sa tinanggal na aklat ng mga protestante sapagkat ito'y salungat sa bagong doktrina na kanilang ini-introduce. Salungat kaya tinanggal nila. Kasi lalo na yung sa second Maccabees, kasama yon yung deuterocanonical, i-search nyo kung ano ibig sabihin. Deuterocanonical are books of the Bible that was written in Greek. So, nung nagkaroon ng Council of Trent noong 1546, nung tinanggal nila yan, noong 1517, after that, nung revolution or rebellion ni Martin Luther, ay noong 1546 sa Council of Trent, pinagtibay ng simbahan that the book of the Bible are 73, not 66. Tsaka nakakatakot yung number na 66, di ba? 666, di ba? Kinakatakutan nila yan, Revelation chapter 13. Tapos yun yung pinananangan mong panghawakan ng Biblia, 66 Bible. Samantalang 73, very meaningful. 7, completeness. And then yung 3, we can eat the Holy Trinity. Ay, yung 66, anong kahulugan? Di ba? So, dito sa Tobit 12:12, makikita natin, the Archangel Raphael is the one who presented the prayer of Tobit and Sarah to the Lord. And then, tingnan nyo mamaya yung relationship dun sa Revelation. Sa book of Revelation, chapter 5, verse 8 and 9, mga kapatid, sundan nyo po sa Bible nyo, buksan nyo po. And then, meron tayong babasahin mamaya sa Hebrew. Doon malinaw din dun sa Hebrew. Kuya Romy, di ba? Kuya June. Brother June. Dito sa Revelation, chapter 5, verse 8 and 9, mga kapatid. Anong sinasabi dito? When he took it, dito sa mga kapatid sa Revelation chapter 5 verse 8 and 9, when he took it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Yan. Each of the elders held a harp. Okay? Held a harp and gold bowls filled with incense, which are the prayers of the holy ones. So you see, it's the 24 elders fell down before the Lamb. Each of the elders held a harp and gold bowls filled with the incense, which are the prayers of the holy one. The holy ones. Pinipresent nila before the Lamb. In that gold bowls, the prayers of the holy ones.
The holy ones here are the people who are still here in earth, yung mga faithful, yung mga mananampalataya. Narinig din natin kanina yung sinabi ni Archangel Raphael, di ba? It is I who presented your prayer before the Lord. So you see, kaya nga dito kinuha yung kanta na, handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng alimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama. Diba? Dito yan kinuha sa Revelation chapter 5 verse 8 and 9, mga kapatid. Then dito inulit uli dito sa Inulit uli dito sa Revelation chapter 8, mga kapatid. Verse 3. Okay? Another angel came and stood at the altar holding a gold censer. He was given a great quantity of incense to offer along with the prayers of all the holy ones on the gold altar that was before the throne. Verse 4. The smoke of the incense along with the prayers of the holy ones went up before God from the hand of the angel. Yan, mga kapatid. Kaya, that is why we ask intercession sa mga angels and the saints, especially kay Mama Mary. Ang pamamagitan ng mga anghel at ng mga santo is different from being a mediator of Jesus Christ. Si Jesus Christ, siya nag-mediate sa atin noong naputol yung ugnayan ng tao sa Diyos. Siya, yung illustration na siya yung nagtulay sa atin. Yung gap, yung bangin na yun, yung cross, ang naging daan. Di ba yung illustration ng mga kapatid nating protestante sa mga folyeto nila binibigay, may bangin, dalawang bangin na nagkahiwalay ang tao at Diyos. Ngayon, ang nag-connect is yung cross, ang Panginoong Jesucristo. Yun yung role ng Panginoong Jesucristo. Yung role ng mga anghel ni Mama Mary is ini-intercede nila tayo, dinadala nila yung panalangin natin sa trono ng Diyos. At ito yung binanggit natin dito sa Revelation chapter 5 verse 8 and 9 at sa Revelation chapter 8 verse 3 to 4. Ayun. Ay yung ginagamit pala nila, yung comediatrix, ano yun? Comediatrix of all graces. Ang salitang comediatrix is not an English word. Pag sinabing ko ay hindi yan kapwa tagapamagitan. Ang kahulugan yan, iba, mga kapatid. Try to research. Yung co-redemptrix pala na word. Take note the word. Co-redemptrix is not an English word. Ang kahulugan niyan is different. Kaya hindi co-mediator si Mama Mary. Our Jesus Christ is the only mediator. Si Mama Mary nag-intercede for us at mga anghel at mga santo para sa ating palalangin. Yung co-redemptrix, try to know the meaning. Hindi yan English word, mga kapatid. Kaya kayo nagkakamali kasi banat lang kayo ng banat. Akala nyo yung co-redemptrix is English word. Ang binigyan nyo kaagad ng kahulugan na co-redeemer. Akala nyo, co-redeemer na si Mama Mary. No.
She was used by God na ma-redeem tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan through our Lord Jesus Christ. I-search sa Google. I-check nyo kung ano yung word na co-redemptrix. Hindi yan English, mga kapatid. Maraming kamali dyan. Kung ang Catholic faith ay mali, hindi. Babalik na lang ako dati sa pagiging baptist ko. Actually, nalok na ako ng kapatid kong pastor na convert sa baptist eh. Sabi niya, di ba Gar, dati ka rin namang baptist? Babalik na lang ako dun. Kung ganun pala na mali ang Catholic Church. Kaso lang yung word na co-redemptrix is not English, mga kapatid. Hanapin niyo yung Mr. Evay, try mo hanapin bro, sister. Yung kahulugan ng co-redemptrix is not an English word, mga kapatid. Diyan kayo nagkamali. Diyan, maraming mga pastor diyan nagkamali. Banat lang sila ng banat. Good morning po. Serenity. Banat lang sila ng banat. Akala nila yung word na co-redemptrix, co-redeemer. Co-redeemer si Mama Mary. Banat lang na banat. Hindi mo na inintindi kung ano bang salita ang co-redemptrix. Yan. Okay. Search mo na Catholic faith, mystery of faith. So diyan nadali ang diyan na nagkakamali yung mga kapatid nating protestante. Kasi ang akala nila si Mama Mary ay redeemer na. Doon sila nagkakamali. Okay. So yan mga kapatid So therefore, nakikita pala natin dito sa Revelation, sa 2:12-12, Revelation 5:8 and 9, and Revelation 8:3-4, na ang anghel pala at mga banal ay pinipresenta pala na nila ang ating mga panalangin sa harapan ng trono ng Diyos, mga kapatid. So therefore, hindi masama na tayo ay maghingi ng panalangin sa mga santo o mga banal, mga kapatid. Yan. Sino to? Na hindi Jello, hindi ako pare Jello. Okay. Hindi mo naabutan Jello yung sinabi ko. Hindi masama na humingi ng panalangin sa mga santo at mga banal. Hindi mo pala nabutan yung sinabi ko. Okay? Basahin mo na lang 2:12-12, Revelation 5:8 and 9, and Revelation 8:3-4. Okay. So yan. Ang na-hide yung ang masasabi mo sa pagsamba sa Diyos, sa mga larawan. Ang tinutukoy mo, Jello, is Exodus chapter 20, 3-5. Ang sinasabi dyan is ang tinutukoy dyan is mga Diyos-Diyosan. Pero ang tinutukoy sa Revelation chapter 20, Exodus 20, 3-5, is not, hindi lahat ng imahen o larawan ay maituring na Diyos-Diyosan. Base sa Exodus 20:3-5, hindi maituturing. So, ang tinutukoy na Diyos-Diyosan sa Exodus 20:3-5, kung titignan mo yung background niyan, yung context niyan, is yung mga Diyos-Diyosan na daratnan ng mga Hudyo or ng mga Israelita na babalikan nila sa Kanaan. Halimbawa ni Baal, ni Astarte, ni Asherah,
ni Mulik, ni Dagon, those are idols. Kasi yaon ang tinutukoy ng mga Diyos kasi kinikilala talaga sila ng mga tao ng Diyos. Halimbawa si Baal, nung nakipag-encounter si Elijah kay Baal, sa mga propeta ni Baal, talagang si Baal ay tinuturing nilang Diyos. Ngayon, since si Baal ay hindi naman talaga totoong Diyos, so therefore, Baal can be considered as idol. Yan. And then kung babalikan mo rin, then doon sa Exodus chapter 32, na yung mga tao nagmurmur na kay Moses, kay Aaron. Sabi niya, Aaron, hindi na namin alam kung ano nangyari kay Moses doon sa bundok ng Sinai. Kasi si Moses nagstay doon ng 40 days and 40 nights. So ang ginawa nila, mga kapatid, ay nagpagawa sila ng mga imahin ng guyang gintong baka. So, kinuha ni Aaron yung kanilang mga ginto at hinulma na guyang ginto. Then after na maghulma na guyang ginto, ay sinabi ni Aaron sa bayang Israel, sabi niya, mga Israelita, sabi niya, basahin mo sa Exodus 32, "Here is your God who brought you out from the land of Egypt." Talagang tinuring nila na Diyos yung baka. So since ang baka hindi naman talaga Diyos, so may tuturing na Diyos-Diyosan. Pero hindi lahat ng imahin ay maituring ng Diyos-Diyosan. Kung aralin mo ng maigi, ng malalim, yung Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Yan. Kasi kung ipipilit na mga separated brethren, ito, how many, ulit nito, unli na natin itong tinatalakay itong about sa imahin. Pero itong si Jello, binabibigyan natin. Although, itong sinasabi ni Jello is unli na ito mga kapatid. We are answering it almost every day. Ang kanilang pag-intindi sa Exodus chapter 20, 3 to 5, lahat ng mga imahin ay maituring na Diyos-Diyosan. Pero kung titingnan natin ang Exodus chapter 20, 3 to 5, not all images can be considered as idol. Kasi kung magkagayon, ang Diyos mismo lalabas ng tagalabag ng kanyang utos sa kanyang bayan. Di ba? Kung sinabi niya, huwag kayong gagawa, bakit pagdating sa Exodus 25, nagpagawa siya, mga kapatid? Di ba? Parang napalayo na tayo sa istorya. Although may connection naman siya ng konti. Then, pagdating sa Numbers 21, verse 4 to 9, nagpagawa uli siya. Pagdating doon sa 1 King chapter 6, yung buong templo ay pinagawa ni Solomon ng puno ng mga larawan. As a matter of fact, itong Ark of the Covenant, na merong 2 kirubing malalaki na makikita natin sa 2 Chronicles chapter 3 verse 10, nakalagay mismo doon sa loob ng dakong kabanal-banalan. You see? Doon pa mismo nilagay sa dakong kabanal-banalan. At alam nyo ba, noong dinedicate ni Solomon yung templo na puno ng larawan na makikita natin sa 1 King chapter 6, makikita natin that during the dedication of the temple, mga kapatid, sa 1 King, balikan natin. Now, although na medyo may connect naman doon sa pinag-uusapan natin. Okay. So, 1 King chapter 6. Basahin niyo yung chapter 6 ng buong 1 King, mga kapatid, para maintindihan niyo kung ano yung So, verse chapter 8, mga kapatid, basahin niyo yung 1 King chapter 8, yung dedication of the temple. Nung dinedicate ni Solomon yung templo sa Diyos, the Shekinah or the glory of God comes down sa buong templo. Yung Shekinah glory, mga kapatid, napuno yung templo. So kung ang templo na pinagawa ni Solomon ay napuno ng mga iba't ibang mga imahin,
ay abomination before the Lord kasi labag dun sa sinabi niya sa Exodus chapter 20. So therefore, dapat hindi bumaba yung Shekinah glory ng Panginoon. Pero bumaba yung Shekinah glory niya, ibig sabihin, inaaprubahan niya yung templo ni Solomon na puno ng mga larawan. So therefore, ang ipinagbabawal ng Exodus chapter 20 ay mga larawan ng Diyos-Diyosan na kanilang daratnan sa kanilang lupaing ipinangako ng Diyos. Sapagkat ang daratnan nila doon ay sumasamba sa maibang Diyos. Kapag sumasamba ka sa ibang Diyos, sa ibang may kinikilala ka ibang Diyos, that can be considered as idol or Diyos-Diyosan. Kasi hindi naman yan totoong Diyos. Ang totoong Diyos ay lumikha ng langit at lupa, mga kapatid. Kapag may kinikilala ka pang ibang Diyos, halimbawa ko si Maria, o si Mama Mary, kinilala nating mga Katoliko na Diyos. Mama Mary can be considered as idol, as Diyos-Diyosan, kasi hindi siya totoong Diyos. Ang totoong Diyos ay ang lumikha ng langit at lupa. So kapag may kinukonsider ka pa na Diyos, maliban sa Diyos na lumikha ng langit at lupa, yan yung maituturing ng mga Diyos-Diyosan. Kasi ang totoong Diyos ay yung Diyos lamang na lumikha ng langit at lupa. Kung kinikilala natin sa San Jose, Diyos Jose, Diyos Maria, Diyos Pablo, Diyos Pedro, maituturing sila na Diyos-Diyosan. Kasi hindi sila totoong Diyos. Ang totoong Diyos, lumikha ng langit at lupa. So kung aralin mo maigi ang Jello, yung Exodus chapter 20, gamit yung mga ancient resources, gamitin mo yung ChatGPT, tanungin mo, gamitin mo si Meta AI, mag-research ka sa encyclopedia, mag-research ka sa Bible, sino ba yung tinutukoy ng mga Diyos-Diyosan sa Biblia? Di ba, mga Diyos-Diyosan sa Biblia, pinangalanan yan, si Baal, si Asera, si Astarte, si Dagon, si Molek. Sino pa ba? Ang dami. Pero, ang mga santo nating mga Katoliko ay cannot be considered as idol because we don't call them as God. Si Baal, tinuturing talaga na Diyos ng mga tao. Si Molek, tinuturing talaga na Diyos ng mga tao noon. Si Dagon, tinuturing talaga na Diyos ng mga tao noon. Si Asera, tinuturing talaga na Diyos ng mga tao noon. Ang mga santo natin, San Pedro, hindi natin tinuturing na Diyos. Santo nga eh. Iba yung idol, iba yung saint sa God. Intindihan nyo? Alam nyo, pinipilit lang yan ng mga separated brethren natin kasi kumita na yan yung Exodus 20. Pero sabi ko nga sa inyo, nakwento ko na sa inyo, ulitin ko ulit. Isang cum laude nakipagdebate kay Brother Dwayne Cartojano. Si Brother Dwayne Cartojano, hindi niya alam siguro, he is not aware. Si Brother Dwayne Cartojano, alam niya ang biblical languages, marunong mag-intindi ng biblical languages, ng grammar ng biblical languages, na marunong magbasa ng Greek at saka Hebrew, at saka yung Aramaic ang pagkakalam pati yata. Nag-debate sila about dyan sa idol na yan. Sasabihin ko sa inyo anong nangyari? Ay si Brother Dwayne marunong umintindi ng original language ng Bible. Ginamitan si ni Brother Dwayne ng original language sa Exodus chapter 20, 3-5. Alam niyo ang nangyari, mga kapatid, nakita ko sa video yun. Pero kung titingin niyo sa YouTube, hindi mo makikita. Pero kung hingin niyo kay Brother Dwayne, sigurado ako may file siya ibibigay niya sa inyo. Dwayne Cartojano, hanapin niyo sa Patag Archdiocese ng Capiz. Doon makikita niyo si Brother Dwayne Cartojano. Nung nagdebate na sila, cum laude itong pastor nito, press graduate. Pag press graduate, ibig sabihin, press na press yung utak. Magaling yan, cum laude. Alam niyo nangyari. Nung pinag-usapan pa ng Exodus chapter 20. Cum laude yun kayo, hindi kayo cum laude. Yung mga nag-ano dyan, kung hindi kayo cum laude, tabi-tabi mo na kayo. Yung kausap ni Brother Dwayne, cum laude yun. A fresh graduate na pastor ng Baptist. Ang pinag-usapan nila, Exodus chapter 20, 3-5. Ginamitan si Brother Dwayne ng Hebrew, kasi ang Old Testament ay nakasulat sa Hebrew. Yung the very verse ng Exodus 20, 20-5 in Hebrew.
Tinanong si ni Brother Dwayne, anong pagkakaiba ng word dyan na image at saka ng idol? May pagkakaiba sa Hebrew, mga kapatid. Alam mo nangyari, kawawa. Kitang-kita ko sa video, kawawa yung pastor na bata. Pogi pa naman. Kawawa talaga. Alam mo nangyari? Yung mga elder pastor niya, ang lalaking mga pastor, nagsitayuan para tulungan siya. Kaya hindi pinapost ni Brother Dwayne sa YouTube yung video na yon. Kasi nakakahiya sa part ng pastor na yung bata na yon. Ay di, nagulat siya na, ay professor si Brother Dwayne sa seminary, nagulat siya, marunong si Brother Dwayne kahit nang magbasa talaga ng original na Hebrew Bible. At saka magaling mag-intindi ng grammar ng Bible. Hindi lang basta-basta hindi lang basta-basta marunong, kundi talagang grabe pagdating sa grammar. Kaya na-recognize mga Bible scholar na buhay pa ngayon, na-recognize siya. You see? So yun, mga kapatid, napahiya yung pastor na yun, yung pinag-usapan Exodus 23:5. Kaya kung hindi kayo cum laude at magsasalita kayo, ay ibabalik ko na lang kayo doon sa kwento ng debate ni Brother Dwayne sa kanong pastor na yun. No, kaya nga out of respect ni Brother Dwayne, hindi niya pinost yung YouTube, yung video na yon. Pero hanapin niyo sa Pathag, Archdiocese ng Capiz, sa Facebook page, hanapin niyo Brother Dwayne. Hanapin niyo si Brother Dwayne doon, Cartojano. D-O-A-N-E, Cartojano, C-A-R-T-U-J-A-N-O. At i-message nyo, Brother Dwayne, meron ka bang video ng debate mo sa batang pastor about sa Exodus 23:5? Pwede pa pasilip. Sabihin mo ganun. Paalam mo lang na hindi ko naman i-post sa Facebook. Ibibigay niya sa inyo, mga kapatid. So yun, mga kapatid. Kaya pagdating dyan sa Exodus 20 na yan, daw kumita na po yan. Marami na po mga Katoliko na linlang dyan. Marami na pong Katoliko ang nalinlang dyan, na akay dyan ng mga Protestante because of that chapter and verses. Pero, ang tinutukoy dyan ay hindi ang lahat ng imahen. Kasi kung tinutukoy lahat ng imahen ay pinagbabawal ng Diyos, lalabas mismo ang Diyos mismo ang lumabag sa kanyang kautosan. Kasi 5 chapter away, nagpagawa na siya ng imahen kay Moses sa Exodus 25. Then Numbers 21 verse 4 to 9, imahe ng tansong ahas. Then yung sa 1 King chapter 6 nga, at saka sa 2 Chronicles chapter 3 verse 10. Na kapatid, Ezekiel 41, 17 to 19. Meron din doon. So therefore, hindi ang lahat ng imahen ang ipinagbabawal ng Diyos. Ang ipinagbabawal ng Diyos, kung ang isang imahen ay kilalanin mong Diyos. Halimbawa ako, pinagawa niyo ako ng imahen at kilalanin niyo akong Diyos. Yun yung Diyos-Diyosan. Diyos-gari. Halimbawa, pinagawa niyo ako ng imahen. Yan, yan yung screenshot niyo yan. Tapos pinagawa niyo ako ng imahen. God-gari. Pag tinawag akong God-gari, may imahin ako na God-gari. Ibig sabihin, pinapakilala niyo akong Diyos. So, kapag ipapakilala niyo akong Diyos, magiging Diyos-Diyosan ako kasi hindi naman talaga ako totoong Diyos. Ang totoong Diyos, yung Diyos na lumikha ng langit at lupa ng mga nakikita at mga bagay na di nakikita. So, maybe that is by now, mga kapatid, no? Although hindi natin nakuha yung ibang part nung gospel na binasa natin. At doon sa verse 48, nung Magnificat ni Mama Mary, tayo lang mga Katoliko sumusunod doon. Luke chapter 1 verse 48, from now on, all generation shall call me blessed. Tayo lang na mga Katoliko gumaganap noon, tumutupad noon. How about the rest? Akala ko ba sinusunod ninyo ang Biblia? Akala ko ba na ang Biblia ay sinusunod niyo? Bakit hindi niyo sinusunod yung sinasabi sa Luke chapter 1 verse 48?
all generation shall call me blessed. Mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom at God bless sa ating lahat. So, pray for us, pray for me. Pupunta kasi kami ngayon sa hospital, Kuya Romy, pa-check up. Si Ate Joy, then ako naman, please include me in prayer. May talk ako mamaya sa Marikina, sa Parang, sa Lay Ministry of the Word, Mystery of Faith. Kuya Brother June, sama niyo ako sa prayer. So that is by now. Maraming salamat sa 1.2k likes at saka yung mga nag-comment. And then doon sa mga nag-tap ng screen. At maging kahit hindi man yung nag-tap ng screen, kaya dyan sila. Kuya Romy, Mystery of Faith, Pretty Lynn, Vance, baby ko. And then yung iba pa nating mga kasamahan, hindi man nag-tap ng screen, yet andyan sila. So, shalom and signing off. May God bless us and protect us this day. Ligtas sa ilat na sana ka. Sa mga lahat, mga sakuna. Mabibigat ng mga pagsubok at mga lubang karamdaman. Ligtas sa mga disgrasya. At iligtas dinawa tayo ng Panginoon sa incap. Amen.